napahanga sa batang si Janela Lelis ng buong tapang niyang iniligtas sa baha ang watawat ng Pilipinas. Kabilang sa mga pumuri sa bata, mismong si Pangulong Aquino at ang National Historical Commission of the Philippines. Nakatutok si Victoria Tulad. Bibihira na raw ang kagaya ng 12 anyos na si Janela Lelis. Sa larawang ito, makikitang buong tapang niyang sinuong rumaragas ang baha at malakas na ulan sa Malinaw, Albay. Madala lang sa ligtas na lugar ang watawat ng Pilipinas. Dahil sa ipinamalas niyang pagmamahal sa bayan, marami ang humanga kay Janela. Sa social networking site na Facebook, may fanpage na siya na may mahigit 800 followers. Marami ang nagsabi na pinatunayan ni Janela na kabataan nga ang pag-asa ng bayan. Ang iba naman, sinabing simbolo siya ng pag-asa at dapat pang ituring na bayani. Maging sa official Facebook account ni Pangulong Noynoy Aquino, pinuri si Janela. Ipinakita raw ng 12 anyos na buhay pa rin ang nasyonalismo sa mga Pilipino. Kaya ang National Historical Commission of the Philippines nais na formal na mapasalamatan si Janela. Isa sa mga nakaplano ngayon ay bigyan ng pagkilala yung bata na pagkilala ng aming tanggapan, lalo parating na yung araw ng mga bayani. Ang gagawin din ng aming tanggapan na hingin ang tulong ng ating mahal na Pangulo, Noynoy Aquino, na mabigyan din ng pagkilala yung kabayanihan ng bata na to. Ang Department of Education naman, pinuri rin ang ginawang kabayanihan ni Janela. Maging ehemplo raw sana siya di lang ng kabataan kundi sa lahat ng Pilipino. Pinag-aaralan pa raw ng ahensya kung paano makatutulong sa pag-aaral ni Janela dahil ulila na ito. Tuwang-tuwa naman si Janela sa matatanggap na parangal. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa, proud to be Pinoy. Pasalamat tabi ako sa dahil ko maasahan na matatawan akong parangal. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 oras. Binabantayan pa rin ang taas ng tubig sa Marikina River kahit hindi na ganong malakas ang ulan. Yun naman mga taong lumikas kahapon, nakauwi na at mula sa Marikina, live ang pagtutok pa rin ni Susan Enriquez. Susan, kamusta na dyan? Mike, halos maghapong walang ulan dito sa lungsod ng Marikina, pero ang ikinababahala ng mga lokal na opisyal ay ang mabagal na paghupa o pagbabaw ng tubig dito sa Marikina River. Kahit hindi tuloy-tuloy ang pag-ulan ngayong araw, mataas pa rin daw ang level ng tubig sa ilog ng Marikina. Kaninang alas 3, nasa 13.75 meters ito kumpara sa normal level na 11 meters. Silted talaga yung River. yung Pasig River, saka yung floodway natin, kaya medyo matagal bumaba yung tubig. Hindi katulad dati, pagka nagbaha ng ganito, sandali lang, abot na yan ng mga 11, 12, ganun Ngayon, 13.75 ang water level. Bilang pansamantalang solusyon, agad pinuhukay ng lokal na pamahalaan ang mga nadepositong putik sa ilog. 3 bako ang ginagamit para rito. Pero pangamba ng lokal na pamahalaan, mabilis pa rin tataas ang tubig kung di maaaksyonan ang pinagmumula ng problema sa Manggahan Floodway at mga kabundukan sa paligid ng Marikina. Ngayong ganito na yung sitwasyon, pagka dumating yung kahit kalahati lang ng undoy, medyo nakakatakot na sa Marikina. Ito, pagguho ng lupa sa kabundukan, galing na kabundukan, matatabunan ulit yan Sa Barangay Malanday, halos tuloy-tuloy raw ang pagguho ng lupa sa gilid ng ilog. Ito raw ang dahilan kaya mabilis tumaas ang tubig sa Barangay Malanday. Pero nagsibalikan na rin ang mga residente sa kanilang bahay. Nagsuspindi rin ang klase hanggang sa high school level. Medyo mabagal ang pagbaba. Nakakatakot din kasi gawa nung sa Undoy na kami. Kaninang alas 5 ng hapon, sa halip na bumaba, ay umabot pa sa 14.06 meters ang water level dito sa Marikina River. Ayon dito kay Vice Mayor Cadiz, ito'y dahil daw sa pag-ulan dito sa mga kabundukang nasa paligid ng Marikina City. Pero wala naman daw dapat ikabahala ang mga residente, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga critical areas. Pero naka-standby pa rin ang rescue team ng Marikina para kung kinakailangan magbigay ng alarma ay mabilis silang makakakilos. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez.
nang matapos ang hit afternoon show ni Kylie Padilla, ang Blusang Itim. Sa next soap opera ng dalaga, totoo nga bang makakasama niya ang nalilink sa kanyang si Aljur Abrenica? Makichika kay Lars Santiago. Dapat sana'y araw ng pahinga ni Kylie Padilla, pero nang malaman niyang may anti-flu vaccination drive ang kanyang management company sa Hospicio de San Jose, hindi siya nag-atubiling sumama. Masaya si Kylie dahil mga bata raw ang kanilang tutulungan. Napakalapit daw ng puso niya sa mga bata. Kasi I'm away from my little brother, si Ali. So siguro it comes from that. Namimiss ko siya. Gustong-gusto ko siya alagaan pero di ko magawa kasi nagtatrabaho ako. So binibigay ko sa mga ibang bata na nandito na pwede ko namang alagaan. Ilang linggo na lang at magtatapos na ang pinagbibidahang afternoon soap ni Kylie na Blusang Itim. Pagkatapos niyang mag-taping, pupunta siya sa Baguio para magbakasyon ng 1 linggo. At saka siya magsushooting para sa pelikulang Mr. Wong kung saan kasama niya ang amang si Robin Padilla. Mainit din ang balitang ang susunod na soap opera ni Kylie ay pagsasamahan nila ng nalilink sa kanyang si Aljur Abrenica. Ngayong sunod-sunod ang project ni Kylie, hindi na rin maiiwasang magkaroon ng istoryang may kissing scene. Sa ngayon, ayaw mo nang makipag-kissing scene ng 18 anyos na dalaga. Okay, it's for TV, trabaho yun. Pero iba pa rin yan kasi you're doing it naman eh. It's true. Nang hinahalikan mo yung tao, alam nga naman may plastic dito or double yon. Tingin ko pa rin totoo yung kiss. Pero kung sakaling dumating ang pagkakataon na kailangan na niyang makipag-kissing scene, sino kaya ang gusto niyang first screen kiss? Alam niyo na. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Abangan Barbie Forteza at Derek Monasterio sinorpresa sa kanilang birthday sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Susunod, ilang police trainee pinahirapan sa loob mismo ng kampo? Lalaking nakusahang miyembro ng Abu Sayyaf ikinwento ang pag-torture umano sa kanya ng mga sundalo. At sa United Kingdom, pulis nabundol ng kotse. Ay, tumilapon. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24